Magandang Biyernes ng hapon po sa inyong lahat at syempre, salamat Jesus at Biyernes ulit. Quick question, saan po ba ang inyong mga lakad mamaya? Bago nyo pa isipin yan, pahingi muna ng isang oras ninyo para sa balitaan at balitaktakang palagay ko ay mamahalin ninyo. Ako po, si Denista. Palakpakan sa balitaktakan na walang sabit ang dila. At ako naman po ang Lord de Vera. There are more than 101 reasons to celebrate today. At ang bawat araw sa buhay natin. Talaga namang, di ba? Ask Manong Johnny Ponce Enrile na tanging hiling lamang ay maging happy ka. At maging all right. All right? Edi welcome to Afternoon Delight. Okay, today is Friday, as we mentioned, February 14. So, happy Valentine's po sa inyong lahat. Pero ito, Valentine's na, ay payday Friday pa. Kaya mamaya, malamang magkakayanigan at magkakainitan ng ulo sa traffic. Kaya naman, keep your cool. Relax lang kayo. Bakit Spread naman the iinit ang love. ulo nila? Sa traffic nga. Araw-araw naman ganun ah. Eh, kasi iba ngayon, syempre, may shopping pang kasama, tsaka dates. Malilate. Oo, diba? Eh, ba't yayanig? Ha? Bakit yayanig? May fault line ba? Eh, ang dami kasing sasakyan sa kalye, di ba? Oh, lagi namang maraming sasakyan sa Eh, kalye. mas madami nga ngayon. Yung mga ibang rason, Paliwanag mo sa akin. Ano? Kung bakit magkakaroon ng... yanig. Oo. Siyempre, pag nabuisit ka sa kotse, kung ano-anong movements ang gagawin mo, di ba? Magwawala ka sa loob ng kotse. Pag tinignan mo sa labas yung kotse, gumaganon-ganon. yung kotse. Parang may... Saan na naman mapupunta itong usapan na ito? Dalhin na lang natin sa ating delight of the day, which is spaghetti. Bakit po spaghetti? Anong significance niyan ngayong Oo nga. Valentine's Day? Wala. Pula lang siya at pasok siya sa kulay ng Valentine's. Ako nakaharap, Oo, pasensya na direct. Ayan, nakikita niyo na ba ngayon? Oo, pero Tita Ayan. Denise, kung susundan natin yung logic palagi ng mga pamahiin sa mga Oo. feng shui, spaghetti, para mahaba ang buhay. At Oo. pula dahil ang kulay ng dugo? Kulay pula. Oo. Di ba? Mga ganyan, di ba, yung mga ginagawa ng justification? Correct. Tikoy. Bakit tikoy? Para malagkit. Para malagkit, magsama-sama. Correct. In theory, lahat ng ilapag mo sa mesa ay pwede mong gawa ng justification for anything. Totoo naman. Following that logic. Itong kahon, kunyari, para saan yung kahon na yan? Para saan? Ikaw magsabi. Eh para may tahanan palagi ang ating mga emosyon. Ah, ganun ba yun? Ang ganyang hiritan eh. O bakit apat ang kanto ng kahon? Bakit? Dahil malapit ng bumigay ang... Hindi, ito, Portuguese egg Oy, tart. grabe. May extra tayong baon. Yes. Tito Glenn, kung Oh. nakikinig ka sa amin, magparamdam ka, mas masarap. na ito-toast natin ng konti ang ating Portuguese egg tarts. Sarap naman yan. Ito'y gawa ng aking inaanak na si JP Trilliana. Ay, wow. Isang chef na nag-resign sa kanyang trabaho Oh. dahil nabubwisit na siya sa kanyang amo, Ah, the boss niya. gumawa ng sariling business. Meron silang ginagawa kasing ganito doon sa resto. Mm. So, kinuha niya yung recipe at Ay, pwede ba yun? Oh. generic Inspired naman siya. lang. Okay. Hindi naman natin sinabi ko anong resto. Okay. Basta masarap to. Ako, Lalo syempre. na kapag ito ay tinusta. Egg tarts Kuya Glenn, and spaghetti. pakigalawang baso. Bakit egg tart? Bakit? Hindi, gawin natin mga feng shui justification. Sige, bakit? Eh di ba egg? Ano ba sinisimbolize ng egg? Ano? Eh di protina at panibagong buhay. Huwag lang kainin yung egg. Di ba mga ganyan? Bakit? Ang egg, ayon sa kultura ng ganyan-ganyan, ay nag-symbolize ng good fortune and health. Correct. An Oy, sa egg. mga sorry to cut you off, pero sa Chinese New Year, isa yun sa mga usually sinasamba dun sa mga fortune baskets. Itlog? Oh, di ba yung i-arrange mo with some money, some pampaswerte yan. At O, di ba? ipasok natin, i-relate natin sa So Valentine's isipin mo, tart. O bakit tart? Bakit sakto sa Valentine's ang Portuguese egg tart? Bakit na? Ano bang Bakit? shortcut ng sweetheart? Di ba? Tart. Heart. Di ba? Mga Heart. ganyan. Di ba heart? Heart. Heart. Hindi, nagba-birthday din ngayon yun. Oo nga, no? O, si Heart Marie Ong Pauco, Oo. evangelista. Pero talaga ang matibay. 101 years old na raw Manong- siya. Totoo ba yun? Hindi halata Manong sa itsura Johnny. ni Heart, ha? Manong Johnny. Si Manong Johnny. O, tsaka si Chris Aquino. Nagbe-birthday din daw ngayon. Nagbumubulong sa akin. Si Chris Aquino? Oo, Feb 14 din siya.
Bumubulong sa'yo. Ay, sorry, may bumulong sa akin na birthday din daw niya. Ganda ng diamante natin ta. Mukhang mamahalin Ay, ka na. pag-usapan na lang natin mga stories. Sulat mo kung ilang carats dito. On social media, unahin natin the one on the Facebook page of the Philippine Sports Commission. The Philippines wins gold medal in the men's curling of the Asian Winter Games. This is a historic first, kaya congratulations to our Philippine curling team for bagging the gold. Alam mo, ito yung isa sa mga nawiwirdohan ako. Bakit? Curious ako na sport. Oh. Ano nga ba yung curling? Yung, Tita D. okay, yung curling kasi, so obviously, nandun sila sa, nakikita nyo naman yung parang ice rink. Ganun na lang, pasimplehin na lang natin. Tapos merong dalawang sides kung saan meron kayo makikitang parang marking na mga bilog. Sabi natin Team A and Team B. The goal is they have these granite stone, yung hawak po nila, na parang malaking bato. They call those stones, na pipilit nilang, the goal is to get into the middle of those circles sa kabilang side. The circles of the other team. Okay. Pinakamalapit dun sa pinakagitna. Pero sa description mo, parang hockey yan na malaki lang yung sinasabi mong pak-pak, di ba? No, basic, paano bang ano? Okay, ang pinaka-weird yata dyan, pinakakaiba is, of course, halos lahat ng sport tries to get something into a hoop or goal. The initial goal is to get it in the middle of those markings, yung mga bilog-bilog of the other team. Okay. Maggulo lang dito, siguro nawi-weirdahan yung mga tao kasi nagtataka sila, bakit may isang nagtutulak ng stone at pagdating sa dulo, medyo merong mga nagsisweep ng yelo. Yun kasi yun. Oo. Ginaganon. Yung yelo sa kasi harap ng is pebbled ice. Stone yun. Stone. Yung stone. Oo, stone yung tinutulak. Okay. Pebbled ice kasi siya. So, naturally, since hindi nga siya smooth, it would not follow your last motion ng kamay mo. So, pwede siyang umikot. So, yung sweeping motion can help the direction and the movement of the stone. Yun. Kasi kung mas madulas, pwedeng mas mabilis or mag-follow siya dun sa direction. So yung nagmamaneuver technically is the whole team talaga. From dun sa nag-release ng stone hanggang dun sa magsasweep ng ice. Ang weird lang tingnan na, yung ginaganon pala nila, ang hindi nila itong may move, yung ginaganon nila ay hindi yung actual, ano po term nila yun? Yung bilog? Yung bilog? Stone. Yung stone. Oo. Hindi yung stone, kundi yung dadaanan ng stone, Yes. yun yung pinapakinis Oo. nila. Kasi again, pebbled ice siya. So na-imagine mo, kunyari, isipin mo yung bowling. Kung kung kukunin mo yung prinsipyo ng bowling, ang ginagawa halimbawa ni Paeng Nepomuceno ay hindi siya yung mag-aano ng bola, kundi pakikinisin niya yung lahat ng dadaanan ng bola. Tsaka ang interesting din kasi with curling is it's not just trying to get it into the middle of the circle marking on the other side. Pero meron ka ding mga pwedeng bitawan na stones na gagamitin mo as parang pang-block naman. Okay. May pang-block naman kasi two teams kayo that would try to get into the middle. So kung may naka-block ka, hindi makakadaan ng maayos yung the other team, yung stone ng ibang team. So parang si Paeng Nepomuceno, ang ginawa niya, kumuha siya ng salubsob or parang mga maliliit na mga hiwa ng mga kahoy para i-obstruct yung maayos sa daloy, gulong ng bola ng kalaban. Sa akin, wala tayong Ano bang video mas kasi. simple? Naglaro ba kayo ng Holland, yung marbles ng bata? Parang ganon. Di ba yun naman nasa loob ka ng circle tapos titirahin mo palabas yung sa kalaban mo? Oo, pero ito, based sa paliwanag mo, yung kalaban ay pwedeng harangan. Pwedeng harangan. Yung kilos Pero ng jolly pwede mo rin kasing tirahin palabas yung stone nung kalaban mo. Pero sa curling, ang pwedeng gawin ng kalaban mo ay para tatama sa papasukan na butas, pinapakinis mo yung dadaanan niyang lupa-lupa. Oo. Okay, so Well, walang... depende sa pangangailangan ng stone. So, winter sport ito, Oo. at hindi siya contact sport. Walang... Hindi siya contact tamaan. sport, oo. So, ano ang exciting part dito sa sport na ito? Maliban sa nag-originate siya sa 16th century Scotland, it's a winter sport. So, pag frozen ang mga lakes, at walang magawa ito mga Scots na ito, magtatapon ng malaking bato sa gitna ng lake. At doon sila gagawa ng... I think I think for me, ang kaya ko siyang i-relate sa billiards, na exciting siya for me kasi madaming planning involved.
Okay. Na parang their captain usually releases the stone the last. May mga ano yun eh, kung sino yung sequence nung mag-release ng stone. Exciting siya kasi, again, the goal is not just to get into the middle of the target, but also, pwede mong tirahin palabas eh. So it's a game of Pwede ka strategy. mangbuisit eh, and mga plan. ganun, oo. Okay, so ang nanalo dyan ay ang team galing Pilipinas kung saan Yes. ang mga winter sports natin ay wala. Wala tayong winter sports. Kaya ang super historic talaga for the Philippines. Okay, ito yung mga mukhang sa mga pangalan pa lang nila para sila yung mga mestizo. Oo. So, you have Mark and Enrico Pfister, you have Christian Patrick Holler, Alan Frey, and Benjo de la Mente. Yan ang bumubuo sa ating men's curling Mga tiso team. ito mga to ha. Sa Harbin pala ginawa. Yes, oo. China yan, ano? Isa sa mga pinakamalamig na lugar daw sa planeta yan. Pero gusto ko yung ganyang apelido. Ano? Haller. Haller. Diba? Pwede rin. Holler or Haller. Pero ano po ang apelido niya? Haller. At gusto ko yung bigote niya. Oo nga, bagay. Oo. Diba? So paano pa exciting ang curling? Kasi normally ang sport na may ano man tawag nila doon. Ano? So, bakit sa curling ang tawag? Kasi nga nagka-curly yung stone because it's pebbled. Okay, parang Iba yung or ibang slang ba ito? Kasi iba yung curling sa English natin eh. Diba? no Explain please. No, because the stone really curls. Nagka-curl na siya ng direction. Ang stone na ito ba'y kahit anong stone pwede? It's granite. Oo, it's granite. So kahit sino pwede gumawa ng granite stone. Ay, kung kaya niyong maghulma ng ganun siguro, baka pwede. At gaano kabigat ang stone na ito? Ayun lang, hindi ko alam kung gaano kabigat. Pwede natin i-google yan. At parang hockey ba, balang araw, pwede rin silang magsusuntukan at maghahatawan. Parang wala naman sigurong chance na magano sila, magsuntukan sila kasi wala naman contact talaga. Malamang yung totoong mga Scotsmen na lasing sa whiskey habang nilalaro nila yan. May ganyan. Oo. What are you bloody trying to do with my... Oh, hanap, grabe ah. Depende siguro no kung gaano ka-competitive, kung saan ang abot yan. At ang meron bang World Curling Championships at may halftime performance din ba sila? Ay, At halftime sino magpa-perform sa halftime ng Super Curl Super or curl. Super Stone? Super stone. Super Bowl pwede. ng curling. Interesting ito. Nung una ko nakita ito, parang kala mo mga matatanda lang yung nagpe-play. Pero hindi, talagang athletic level siya. Oo. Tsaka natatawa ako nung una nung hindi ko pa siya masyadong naiintindihan. Lagi may sumisigaw. Ha? Di ba may nagsisweep, tas lagi may sumisigaw? Kasi nga, siya yung nagbibigay ng instructions kung sa tingin niya dapat i-sweep pa, gano'n kabili. Di ba iba sobrang ano? Oh. Alam mo, si Denise makes it sound and look extremely athletic. Pero pwede ba tayo mag-play na isang short YouTube clip? Para Go. makita lang nila Sige. kung ano ba talaga itong curling na ito. Kasi kung Pinoy ka at meron kang certain ideas of what a sport should be, talagang ito ay ibang klase ang dating talaga sa iyo. Ano ba itong lumabas na video na ito? My God, kinakabahan ako. May paibon. May paibon siya. Basta walang hub sa dulo, okay lang. No? Ng mga ganyan-ganyan. Anyway, saan ba sinesearch ito? Itong search Ayan. box ay curling. Baka lumabas dito, nagkukulot sa parlor, di ba? Hindi, curling sport. Yun na lang lagay mo. Ayan, sport. Kita niyo naman, Eat Bulaga, pinapanood natin dito. Of course. Bakit ganito yung mga lumalabas Ay, dito? ayan, Sino ba- ayan. Ayan. Covered naman to Olympics, di ba? Bago na yung mga gear nila. Okay, tingnan natin to ha. So, ang mga bansa na nagdo-dominate dito ay yung mga bansang, of course, may snow, di ba? Oo. So, i-forward natin sa medyo ma-aksyon na bahagi. Yan. Ito pa Ito lang. yung sinasabi ko na parang target. Nakalimutan Yes. ko lang yung tawag eh. Logo ng ano, di ba? Logo ng Ben Sherman. Teka, Parang nasan mod ba yung... logo. Ayan. So, ayan po. Ayan. Ayan. So, dalawa pala. Ginaganon ganun. Oo. So, yung sumisigaw, nagbibigay siya ng instructions. If they needed to be faster or... Tapos, pwede niya ring tirahin. Pwede niyang Diba? Sinong magagaling magganyan? Oo. So, this Si one, Manong okay. sa Ito yung second target. floor. Pakita natin. Yun Okay. yung target, yung gitna. So, you get a point kung
mas malapit yung stone mo kumpara sa kalaban mo. So, kunyari itong tatlong yellow, sila yung pinakamalalapit, you get 3 points. Okay, parang principles ng golf, darts, Oo. at ano pa ba? Jolens. Oo, parang Jolens. Jolens ba Holland? Hindi ko alam eh. Depende kung Okay. French ka ba o ano. Ayan. So itong ano ba tawag, itong rink na to ay hindi ordinary, hindi to pang This is hockey. So may pebbles yan. pebbled ice siya, oo. So that's why they use the parang sweeper to make it smooth. Ayun, depende sa ano. Di ba? Oo. So yun yung target. Aba, may mga ganyanan pa, no? So ano yung mga highlight moves dyan? Yung sa Siguro, alam mo, honestly, medyo bago pa sa akin tong Diba? sport na to. Ayan. Which is good, no? Nananalo yung men's team natin, yung Philippine men's curling team. Kasi, of course, it highlights the sport na pwede natin pag-aralan. Correct. Diba? Napanood mo ba yung Cool Runnings na pelikula? Teka, baka Tungkol sa Jamaican bobsled team na pinilit na lang sumali sa bobsled. Ito yung winter sport din. Oo. Yeah, so, may hockey team na rin yata yung Pilipinas, di ba? Meron. Nag-cover ako na Pero alam mo, wala na raw nag-hockey doon sa mall na malapit sa inyo, sa South. Dati may nag-hockey dyan eh. Pero nag-gold tayo ang men's team natin sa sa hockey. Suntukan. Hockey, Hockey. oo. Cover pa ako niya ng gold ng Pilipinas. Alright. Okay, ito. Celebrations continue dahil po ang ating Manong Johnny. Manong Johnny, 101 years old na. Uy, talaga, ha? Oo. On the Philippine Star Via Life, here are the milestones around the world before and after centenarian Juan Ponce Enrile. Nasaan na? Sige nga. Ayan, yan. So, things that are younger than Juan Ponce Enrile ba itong mga to? Oh, Ang ibig pakita sabihin? natin May mga milestones daw eh. Nasaan yung mga milestones na yan? Oh, yan. Ito. Yan. Ayan. Okay. 20 days older lang, no? Ang kauna-unang Olympic Winter Games kay Enrile. So, isipin niyo 1924, no? At si Manong Johnny, 1924, Pebrero pinanganak sa Cagayan. Ito, Manang Johnny daw is 36 years younger than the oldest restaurant in the Philippines. Yung Pansiteria Antigua, makikita may isang maliit lang na, parang maliit na kalye, no? Papunta, along recto, papunta doon sa paloob. Makikita mo, merong ang tawag doon, boar. May malaking boar na nakatambay sa labas ng restaurant. Dalawa. Ba, ibang level, ano? Ano tas sa Tagalog ang boar ulit? I don't know. Something baboy. Ganun. Ano ba? Mamaya alamin Baboy natin. damo. Baboy damo. Okay. Oh, pero iba to, yung mga sosyal na baboy damo to, hindi to yung mga baboy damo sa probinsya. Okay. Okay, ano pa ang Enrile? Manong Johnny is 2 years older than the Manila Symphony Orchestra. Tapos, 4 years older naman siya sa Far Eastern University. Biruin mo yan. Pag UST ang nalagpasan ni Manong Johnny, ewan ko na lang, nagkagulo na tayong lahat. And Hindi, really, yun, hindi yata nakapasok si Manong Johnny nung nasa Intramuros pa. Enrile is 4 years older than Mickey Mouse. Di ba? Oh. Ayan, Manong Johnny also is just 5 years older than the Oscars. And he is 5 years older than the current Quiapo Church. He is also 11 years older than the Oblation. At ang Band-Aid, yung Band-Aid po, yung plaster, kumbaga. Ito ba? Ganito? Ayan, as you know, yung ginagamit po if you have some cuts, is just 4 years younger than Manong Johnny. Ba? Medyo that's interesting to know. Wala pala sila Lane, ano? Nag-send Bakit? ako, akala ko nandito sila Lane. Oh. Papakita ko sa yung picture namin ni Manong Johnny Ponce Enrile. May picture kami. At nagpa-picture ako, nagpapirma ako ng kanyang autobiography. Yung memoirs niya. Oh. Tapos, sabi ko, anong pangalan mo, iho? Ano po ba sinabi ko? Sige, upo tayo. Upo siya. Tapos tinanong niya, taga saan ang mga apelido? Ganun, alam mo yung mga tanong na matanda? Yeah. Taga saan ang mga tan? Di ba? Taga saan itong pamilya mo? Sa ano po? Sabi na nga ba ganyan. Tapos sabi ko, Manong Johnny,
Pwede ho bang isulat nyo dyan na, Dear Lord de Vera, walang forever. Sinulat niya nga. Ano? Sabi. Hindi po, pakilagay po para kayo. Wala lang, parang may message siya. Oo. Pero ano, totoo yun, ano? I think the older generation talaga usually, taga saan yung family na yan? Alam mo bakit? Kasi once upon a time, halos lahat ng mga taga Yes. Maynila ay mga imigrante din. Galing lahat sa probinsya. So alam mo yon. At tuwan-tuwa sila po, oy, kababayan! O kabayan! Mga ganyan. Sa Batangas, na-experience ko yan with my mommy, mga relatives na parang, taga ano yan? Kunyari, this certain surname is just from, let's say, San Yeah. Juan or ganyan. Talagang ma-identify mo. Okay. Oo, kay Enrile pa rin ang huling halaka kung tutuusin mo. Sa tagal ng kaso, halimbawa, pinadismiss na ng Korte Suprema yung charges sa kanya, yung graft charges ng ombudsman sa kanya regarding sa yung handling ng COCO levy funds. At yung kinasuhan pa siya ng PCGG for alleged misuse ng pera, no, ng mga magtatanim ng niyog at napakarami pang ibang maaring ano, no. So isipin mo talaga si Enrile lang talaga ang sakalam at sinabi niya dati na Yung mga memes talaga nakasabay niya, no? Sana rin hindi ma-distract yung mga tao kung tutusin mo yung historical judgment kay Enrile. No? Ito mga memes like lumalangoy daw siya sa dagat minsan at biglang nahati daw, sumigaw si Moses, yung witness daw siya sa kasaysayan, tumatambay siya sa beach at biglang nag-away daw. Si Lapu-Lapu tinaga yung mga dayuhan, yung inaalagaan niya yung mga dinosaur dati. Grabe yung inaalagaan niyo. Nakalala ko yung picture na yun. Ito yung mga hieroglyphics, ano, sa mga pyramid sa Egypt. Hindi niya raw maintindihan, pero mga baby pics niya raw yung mga... Baby picture. Oo. Nabingi raw siya nung may narinig siya malakas sa pagsabog. Malakas sa pagsabog. Yung Big Bang. Ang OA naman. Ano pa? Meron pa? Napakarami pa, pero birthday niya ngayon, no? So, marami sa mga kasabay niya, matagal lang kinain ng lupa, ano? O pati yung mga kasamahan, mga kaaway. Pero hindi pa rin yata na-imbento yung virus nakakalawit kay Manong Johnny. Pero happy birthday po, Manong Johnny. 101 years old. Isipin mo, nung pinanganak siya sa Gonzaga, Cagayan, noong 1924, ang Pilipinas ay koloni pa ng Amerika. At ang kauna-unahan, no, na sumali ang Pilipinas sa Olympics in 1924 din. Ay talagang iba talaga. Iba Pero talaga. happy birthday kay Manong Johnny. 101. Isipin mo. Happy birthday and happy Valentine's na din po. But speaking... Alam mo bakit ba matibay si Manong Johnny? Bakit? Kasi nga, first love never dies. Pero Valentine's. Dahil nga Valentine's ngayon, ito pag-usapan naman natin ng onenews.ph. Pinoys prefer love, companionship to money. Aba, Survey na naman to, no? survey na naman. Siyempre, di Mukhang magsasabi survey na ng naman. totoo ang mga Pinoy. SWS, December 12 to 18. Ito. It showed na 19% daw ang nagsabi na love and companionship yung nasa top ng kanilang wish list. I'm sure yan ang sasabihin ng mga Pinoy na tinatanong. Lalong-lalo na kung katabi nila ang misis nila. Ayan, tapos 11% lang daw. It was 8 points higher, rather. Kasi 11% lang nung 2023, December 2023. Ang alin, yan. Yung nais ang... Ang love and companionship. Okay. Ito naman, sa tanong na, mas gusto mo bang makatanggap ng flowers? Yan. Ang sumagot, medyo tumaas ng konti. Asan yung flowers? Ito. Ayan. 10% sa mga tinanong. Halos kapareho lang din nung sa previous survey. So, yung other preferred gifts, Tita D, 8% ang nasabi, any gift from the heart. Ano kaya yun? Diyos ko, paramihan yata mga gift from the heart, nire-recycle lang tuwing Pasko, di ba? Di ba? Yung mga kandila. Yung mga hindi naman gumagamit Yung talaga. mga figurine na matagal lang, alam mong galing pa sa taong pinanganak, si Manong Johnny. Good family relationship, damit, 4%. Health of loved ones, 3%. Food and grocery items, ngayon feeling ko, Tataas yan, ang mahal na ngayon kung totoo nagsasabi, itong mga taong to, yan ang number 1. Correct. Over love and companionship. Ang mahal-mahal na kaya mag-grocery ngayon. Ano kaya to? Greetings.
Baka gusto lang nilang batiin sila, gano'n. Darling, ano Valentine's gift po sa akin? Happy Valentine's Happy Day. Valentine's, oo. Pati sinapakan ng ano mo nun. 2% daw for happiness and chocolates din, 2%. 2% lang chocolates. Oh. Ano kayo? Puro diabetic lahat? Parang, ano nga ba ito? Parang sa dulo to. Sa dulo ba to ng questionnaire? Parang tinamad na lang yata yung mga taong sumagot. Ewan ko kung ba, kasi ang hirap, no? Parang ano kayang ano mo talaga dito? Love and companionship. Top of their list. Oh, pero in theory, Oh. alam mo, ang magsasabi talaga ng love and companionship pa rin over anything else, Oh. ay yung mga may edad na at maraming napagdaanan sa buhay. Gets ko naman. Sila yung mga dumaanan sa napakaraming relasyon at kahit gaano karami ang pera nila, ay hindi pa rin nila mahanap ang forever nila. Akala ko sasabihin mo, yung mga sasagot lang nun ay yung mga hindi na problema sa pera. 'Di ba? Alam din siguro ng mga may pera yan na kahit gaano karaming pera nila, ang kanilang relasyon ay No, hindi pa correct. rin ano. Pero ibig ko sabihin, kung ikaw isang kahig isang tuka, siguro kung bibigyan ka ng choice ng libreng grocery o Oo naman. pera, 'di ba? Mas pipiliin mo siguro yun kaysa niya companionship. Pero anyway, ito na nga, dahil papag-usapan na rin natin. Siyempre, may mga Pinoy pa rin talaga na gustong makatanggap ng flowers on Valentine's Day. Yung wala pang flowers, alam na kung saan pwedeng pumunta. Sa sementeryo. Huwag tayong manguha sa sementeryo. Pumunta na lang po tayo sa Dangwa dahil nandun din po ngayon ang ating mobile journal na si Amy Atienza. Amy, kamusta ang presyo at bentahan dyan ngayong oras na ito? Lord Denise, umulan, umaraw, tuloy-tuloy nga ang daloy ng tao dito sa Dangwa. At kung makikita nga natin sa aking likuran, ay meron pa rin talaga mga tao dito na namimili kahit bandang hapon na. At yun nga, kung makikita din natin yung presyo ng mga bulaklak dito, halos dumoble na or tumaas siya kung compared sa mga normal prices niya. Actually, yung best seller dyan ay yung mga roses na 100 pesos kada stem. Yung meron din namang mga stores dito na medyo sa bandang medyo gilid lang, 180 pesos daw kasi mas mahal daw talaga kapag nandito lang sa bungad. Pero papasok naman, maraming mas mura. Meron din dyan na mga Amy? 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 Oo, parang baka akalain ng mga tao humihikbi si Amy, no? Hindi, medyo ano ata. Nagsasapi lang Siguro yung dumadami tingin na ang natin. tao doon, ano, at medyo nahihirapan tayo sa ating signal. But again, we'd like to thank our mobile journalist, Amy Atienza, reporting from Dangwa. Happy Valentine's sa'yo, Amy. Gusto ko sana tanongin kung may nagbigay ba ng bulaklak kay Amy. Naalala mo last year, Oh, nandito rin sa programang ito, ang uso naman sa Dangwa nun ay yung mga bulaklak, tapos yung may mga sisiw. ay, yes! Di ba naalala mo yun? Yung headband na ano, Yes. merong parang spring na sisiyo. Yes, ano kayang ganun ngayon? Uso ngayon, no? Kasi may ano? uso lagi yan eh. Oo nga, no, naalala ko yun. Baka dapat manok. Kasi lumaki Lumaki na na. yung sisiw, di ba? Okay, binabati ni Tanya. Ang lumalaki rin na talagang populasyon ng mga viewers po ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Of course, Bea Dalisay nanguna sa atin, Alex Fuentes and Ralph Domingo. Happy Valentine's Day po. Okay, si Rudal Alcantara, Happy Valentine's, Kuya Lord. At kay Ma'am G. Spaghetting bumaba, sabi ng sex bomb. Okay, pwede. Sige, Cesar Carino, Happy Valentine's. Ang dami nanonood sa atin. Di ba rin si Cesar? Oh. Hello, Hangkaro. Happy Valentine's Day sa'yo. Sabi ni Cesar Carino. Oh, how many people are shaving tonight? Hope. Hindi ko maintindihan eh. Okay, baka nag-auto spelling to. Oo. Yan, hindi na intindihan. O, shaving, nag-aahit. Don't shave it. Oo. O, Paulo Togano. Hindi ko rin alam ang nangyayari sa curling, pero congrats sa Team Philippines. Happy Valentine's Day, guys. Paulo Togano, may utang pa ako sa'yo. Kay Kat Tipunan. Oo. Sabi ni, Happy Valentine's Day daw from me and my cute things. Cute Cute things. Yun pala. Sabi ni Belt Balatik. Kapatid po ba ni JPE, si Armida Sigyon Reyna? Paano po? Puro ganun po ginagamit noon ni JPE. Okay,
Belt, ito Si JPE ay kapatid ni the late great Armida Sigyon Reyna sa tatay. Ayan. Sabihin natin na Sigyon Reyna, ang Furugadan kasi ay ang apelido ng nanay. Ng nanay ni JPE. Sabihin na lang natin, ang tatay ni Manong Johnny noon ay napunta sa Cagayan at sabihin natin nag-iwan ng souvenir. Ito, nag-iwan din ng komento si Ian Borjal. Good afternoon po from Irosin, Sorsogon. Oy, may viewer tayo from Sorsogon. Super panalo manood ng curling, nakaka-addict manood niyan, sabi ni Eleanor Barami. Ano? Gulat ako sa'yo. Alcantara. Gulat ako sa'yo. Dalmatian pala yan si Manong Johnny. Bakit? Kasi 100 Nakakainis. Ay, nako. Gulat naman ako sa'yo. Sorry. Oh. Sabi ni Joe N. Miv, ang Valentine's Day daw para sa mga mag-asawa lamang sa buong pamilya. Parents, hindi para sa mga kabit. Kahit sabihin mong kasal pa kayo ng second, third husband, wife mo, immoral yan. Ha? Hindi ko bang pwedeng ikasal ang second, third, fourth? Isa lang dapat. Sabi niya. Ano? Wala naman divorce sa Pilipinas. Unless to sa ibang bansa ka na gano'n, pakasal. Pero alam mo, Joe and Miv, hindi natin masasabi, malamang ikaw ay pinalad na matapat sa perpektong asawa, no? Nobyo o asawa, mister o misis. Pero hindi lahat ay kasing palad mo, no? Tsaka what about for those people that their spouses have passed, di ba? They just, naman. Correct. Yung iba, kailangan din ng love and companionship, katulad ng report natin kanina. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nang huhusga. Kagaya mo, Joe and Miv. Hihi, sorry, joke lang. Pero totoo yun. RTOL323. Watching from Marikina, Hilda and Robert, sabi niya. Hello, Hilda and Hello Robert. po, Happy Valentine's. Joseph Valenzuela, Happy Valentine's Day. At, Mamaya magbasa pa tayo ng mga viewers natin. And bati po kayo, let us know kung kayo po ay may lakas ng loob na sumabak sa traffic mamaya at sa kaguluhan sa mga malls and restaurants ngayong Valentine's Day. Okay, maligayang araw po ng mga puso sa lahat. Pero magka-quick break lang muna tayo at hindi kagaya ng ex mo na ng break sa'yo. Magbabalik ang Afternoon Delight dahil hanggang alas 3 pa tayo. Stay tuned. Hola mga kapatid, happy Friday sa inyo. Happy Valentine's Day. Siyempre, pulang-pula tayo at naabutan nyo na naman tayo dito sa airport. Yes, palipad tayo papuntang Bangkok, Thailand dahil season 3 na po ng White Lotus sa Max. At siyempre, alam nyo na, ang HBO nasa signal. Kaya ibibigay ko sa inyo lahat ng updates. Channel 53 po sila, sa SD at HD at Channel 210. Makakasama natin sa red carpet mamayang gabi si Maine Mendoza. At magbibigay ako ng update sa inyo, syempre dito sa 1PH, sa 1 News, sa totoo lang, inay ko po lahat na para mabusog kayo sa inyong kaalaman. Dahil nakikita natin doon, syempre sina Blackpink, Lisa at iba pang bida ng White Lotus Season 3 na showing na sa Feb 17 sa Max. Pero anyway, meron pa tayong iba pang showbiz chika. Nakausap natin si Sam Milby na hindi alintana ng pagsagot sa mga love questions sa gitna yan ng mga kontrobersiya at mga chika na kinasasangkutan niya ngayon. O, diba? Pero tingko mo bibig niya tungkol doon. Nakausap naman natin syempre si Jeneline Mercado at Dennis Trillo na kanyang co-star din sa Everything About My Wife, ang kanilang latest movie. Well, tingnan nyo na lang. Third wheel dyan si Sam. O, diba? Narito po ang report. I'm the third wheel. Loud and proud na pinagsigawan ni Sam Milby sa One Balita Pilipinas na siya ang third wheel ngayong araw ng mga puso sa well-loved showbiz couple na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. May hirit pa nga sa kanya si Dennis. Isasama niyo ba siya sa dinner? Dalawa ka lang sa Cebu? Bakit naman hindi? Dapat kasama yan, di ba? Kawawa naman iyan. Oh, bird! Pero carry lang naman daw kay Sam na makiangkas sa dalawa. I wouldn't mind if they don't mind. Walang problema. Sa Cebu ang dayo nila ngayon para sa promo ng kanilang Love Month movie na Everything About My Wife. Adaptation nito sa 2012 rom-com Korean hit. Real life na mag-asawa sina Den at Jen at ganun din naman dito sa pelikula.
At Casanova naman si Sam Milby o malanding mapang-akit na susubukin ang kanilang relasyon. Madami raw natutunan si Sam about love dahil sa pelikula. A lot of people around the world, but dito sa Pilipinas, you look for that way out. Love is sacrifice. It's not noticing etong kailangan ko. It's about noticing yung kailangan ng taong minamahal mo. It's noticing that, and then when you're able to fill that love tank in that sense, you'll see a different side of that person. Wow! Daming words of wisdom! Pero kung gaano karami ang shinare ni Sam, tikom naman ang kanyang bibig sa mga nag-viral na video lately ni Catriona Gray na naging emotional sa TJ Monterde concert while 2 seats away sa kanya. Nakiusap din ang management ni Sam na cornerstone na wag na ito palakihin pa. Pareha si Sam at Catriona na talents ng ahensya. Showing na ang Everything About My Wife sa mga sinihan sa February 26. Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po, si Lourdes de Vera, kasama po si Ms. Denise Tan. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. PDP Laban senatorial bets have responded to President Bongbong Marcos' swipe at his predecessor's policies and politics. The full story from mobile journalist Mary Mon Reyes. Formal nang inendorso kagabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 9 na senatorial bets ng PDP Laban sa makasaysayang Club Filipino sa Green Hills, San Juan. Yan ay sina Senator Bato de la Rosa at Bongo, mga abogadong sina Vic Rodriguez, Jimmy Bondoc, Raul Lambino, JV Hinlo, aktor na si Philip Salvador at si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Sinamantala na rin nila ang pagkakataong sagutin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa naging pahayag nito sa lawag na ang mga kandidato raw ng ibang partido mukhang pinabili lang ng suka at tumakbo sa eleksyon kumpara raw sa mga manok ng administrasyon na wala umanong bahid ng dugo dahil sa tukhang. Uncalled for, unexpected, coming from a president. Kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yun. Dapat po ang ating mga senador may programa kasi hindi po ako pinabili ng suka. Hindi po, abogado ako. Yung sa kabila, abogado ba sila? Ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Si Marcoleta naman, diretsahang binatikos ang pag-impeach ng mga kasamahan sa Kamara kay VP Sara Duterte. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President, even if there is no basis for it. Hindi magkamayaw ang mga dumalo nang umakyat na sa entablado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpahayag ng pagkadismaya si Duterte sa mga hindi natupad na pangako ni PBBM. Numero 1 na umano, yung gagawin sana nitong 20 pesos ang kilo ng bigas. Which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino. Hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung
presyo. Wala sa proclamation rally si VP Sara Duterte, pero sa pamamagitan ng mensaheng binasa, inendorso niya ang mga kandidato ng PDP Laban. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa tawag ng serbisyo publiko sa kabila ng mga hamong kaakibat nito. Pero kapansin-pansing hindi niya nabanggit si Atty. Vic Rodriguez sa mensahe. Pero sa statement ni VP Sara matapos ang event, isinama na rin niya ang pangalan ni Rodriguez. Mobile journalist Maymon Reyes po, katidamuka ng balita. And like her father, Vice President Sara Duterte is also backing the senatorial bets of PDP Laban. She expressed her support for the candidates through a message sent through the party's proclamation rally in San Juan yesterday. She endorsed re-electionist Senators Ronald De La Rosa and Bongo, actor Philip Salvador, lawyers Raul Lambino, Jesus Hinlo, and Jimmy Bondoc. Also Congressman Rodante Marcoleta and Pastor Apollo Kibuloy. But she did not mention former Executive Secretary Victor Rodriguez. The Vice President is currently in Japan for a family vacation. She was seen yesterday with half-sister Kitty Duterte. Meanwhile, in Iloilo, the administration slate defended President Marcos' criticism of his opponents. And News 5 correspondent Reynald Pawid reports. 1.6 million votes, ganyan karami ang pwedeng mahakot kapag nasolid ng kandidato ang probinsya ng Iloilo. Kaya ang mga pambato ng administrasyon marami agad naiisip na proyekto sa pagbisita nila sa mga Ilonggo. Dapat mapalakas po yung mga medical schools dito sa Iloilo. Magagaling yung doktor nyo rito. Dapat pasyalan na ito gaya ng Singapore o Thailand. Marami ng kurso, for example, AI, or marami ng kurso na perhaps 10 or 20 years ago we didn't have, but we need now. And what's very important is that we make all of our graduates competitive. Kasi dito sa bansa natin, 99% ang small, medium enterprises. So including na micro, small, medium enterprises. At kung hindi natin yan sila tutulungan, hindi natin palalakasin yan, eh, imposible na magkaroon tayo ng makarecover kagad tayo economically. Mabigyan na ng sweldo yung ating mga barangay officials rather than honorarium lang yung nakukuha nila. Sa campaign rally, kumpletong humarap sa mga Ilonggo ang 12 senatorial candidate ng ticket. Muling ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, wala raw bahid ng nega at katiwalian. They are not here to oppose. They are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Bago ito, dinipensahan siya ng kanyang mga manok sa mga nagsasabing masyado siyang nagne-negative campaigning laban sa kanilang makatutunggali. Noong kick-off rally kasi sa Lawag, nagpasaring ang Pangulo sa mga opisyal umanong pro-China, pro-Pogo, at may bahid daw ng dugo dahil sa tukhang. He was merely stating facts. We are for Philippine sovereignty. So I don't see anything wrong with that. It will be more on performance-based. That's yung po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Si Bong Revilla naman nag-motorcade bago ang rally. Hindi man siya sumayaw dyan, heto ang depensa niya sa mga nagsasabing budots lang daw ang ambag niya sa Senado. Out of 2,000 na na-file ko, 343 batas na ngayon. Yun, nagbudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudot sa tayong lahat. Here now is a quick rundown of more stories on One News. The Department of Information and Communications Technology is reportedly probing an alleged data breach involving Lotto winners. A Facebook page earlier claimed that winners' information from 2016 to 2025 had been leaked. The public is urged to remain vigilant as the investigation continues. PhilHealth has marked its 30th anniversary with a mass instead of a grand celebration. Newly appointed PhilHealth President and CEO, Dr. Edwin Mercado, was present. The celebration included a board meeting chaired by Health Secretary Teddy Herbosa.
Prices of fuel products are expected to rise next week. Diesel prices may increase by up to 60 centavos per liter, gasoline by up to 75 centavos, and kerosene by up to 30 centavos. The potential hike is attributed to increasing tensions in the Middle East and the intensifying sanctions of U.S. to Iran and Russia. And Makabayan bloc and groups backing Vice President Duterte's impeachment plan to stage a mass rally. That's to pressure the Senate to begin the VP's trial as soon as possible. The upper chamber earlier said the trial will not start until July or the 20th Congress. Meantime, here are the latest global headlines from the Associated Press. This is AP News Minute. The Israeli military said a rocket was fired from the Gaza Strip on Thursday but landed inside the enclave. This appeared to be the first projectile shot from Gaza since the ceasefire began January 19th. Congressional members joined veterans and government workers to rally Thursday against cuts being made by President Donald Trump and Elon Musk's Department of Government Efficiency. U.S. Vice President J.D. Vance visited the Dachau concentration camp Memorial Thursday. Vance's stop comes on the eve of critical talks with Ukraine's president about the Russia-Ukraine conflict. And Britain's King Charles III and Queen Camilla visited an offshore wind turbine base and a community center on Thursday. Charles toured the factory in Middlesbrough. Again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. Now, as we reported earlier, the Philippine curling team makes history with a gold finish. The national team defeated Korea 5-3 in a thrilling final at the Harbin Asian Winter Games in China. The team, led by Mark and Enrico Pfister, clinched victory with a perfectly placed stone in the 7th end. Korea failed to overtake in the final end, pushing the Philippines' stone closer for an extra point. This is the Philippines' first ever medal in the Asian Winter Games and our first curling team entry. Speaking of national teams, Gilas Pilipinas had landed in Doha, Qatar for their training camp and the Doha International Cup. The team opens against Qatar later tonight, followed by matches versus Lebanon and Egypt this weekend. Alright, sa puntong ito, Tita Dean, bitinin natin yung mga sports na balita. Dahil meron pong hatid na maikling berso po para sa inyo. At inaalay po natin to para sa lahat sa inyo ngayong araw ng mga puso. Okay, direct, anytime, music muna. Sa araw ng mga puso, dapat ipagsigawan ang tunay mong nararamdaman para ang iyong inaasam-asam ay talaga namang makamtan. Lalo na kung mabilis ka nang na-develop sa kanya. Paano mo ipararamdam ang kanyang halaga? Maraming paraan. Bigyan mo ng bulaklak. Parang ganyan. At isa pa, o pwede rin mag-joke ng corny para sa iyong malakhak. Busugin sa aruga hanggang sa puso'y mamaga. Silaki man siya ng balyena o sexing sirena, tratuhin mo siya na parang reyna. Dahil susuklian niya ito ng matinding pagsisilbi. Para kang hari, reyna, o prinsipe. Kaya tara na, sumama na sa imbitasyon. Ipagmalaki ang pag-ibig sa buong nasyon. Sa bawat baryo at bayan, kahit sa isang panibagong mundo. A whole new world. Isisigaw ito sa buong kapuluan mula syudad hanggang kabukiran. Kahit wala ka ng masakyan. Pag-ibig na sing-init ng bukang liwayway. Siguradong kayo'y mapapahawa kamay. Mahal, sinta,
Sweetheart, my dear, o pag-ibig ko, ano pa ba ang itatawag ko sa'yo? Giliw ko, dahil ang aking paninindigan sintigas ng kahoy, singganda ng paro-paro, sa sariwang hardin ng pusong ito. Ang umibig ay hindi krimen. Idemanda man ako sa kahit anong korte. Basta quiet ka lang, pare. Tapat ang aking hangarin umaraw man o umulan. Sa amang sulok at gilid. Pagmamahal ay dalisay malinis at tuwid. So clean, so good. Mag-aral lang mabuti para hindi ka tagilid. Ganon ang mga tirada, tol. Huwag lang sosobra. Paminsan-minsan, pwede rin magpahinga. Relax. O komplikado ba? Pero kung hindi mo na talaga kaya, huwag na magpakyut. Diretsuhin mo na. Hotel Moco. Para kayo ay mamangha. At sumabog sa tuwa. Ayan. So, ipapasalamat din tayo sa mga nakaalala. Kahit 2 years, 3 years ago na sa mga taga... Yan. Opo, no? Maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-ala. Hindi nakalimot. Okay, mga kapatid, kung merong budots, kami naman may hugots. Ito na po ang I Saw the Signs. Okay, anong edisyon natin, Tita D? Nako, dahil Valentine's, love notes and hugots ang ating mga ipapakita ngayon. Sige nga. Sige, umpisahan natin with this. I love you more today than yesterday. Because yesterday got on my nerves. Oo. Grabe. Napatawad na kita. Sige. Okay. Next. Okay, mahal. Oh. Ba't parang ang cold mo na? Isa pa, isa pa. Okay, mahal. Oh. Bakit parang ang cold mo na? Meron na bang iba? Please, kung meron na, ihanap mo din ako. Ay, nye. Acheche, para pantay. Para fair. Okay. Next. Okay, it says, Happy Valentine's Day. Anak ka lang ng mama mo, pero baby kita. Nakakainis. Okay, sige, next. Ay, wow, sabi ni Direk, wow. Okay, ito. Presyo ng bulaklak. Oh, 1,500 isang araw lang ubus na. Oo. Presyo ng gasol. Oh, 1,100 good for 1 month. Alin ang pipiliin mo? Doon ako sa gasol, Gasol syempre. ka na lang. Oo, samahan mo na ng karne, tsaka uulamin. Okay, At next. kung parang gasol ang katawan ng inyong minamahal, huwag din husgahan. Ay, hindi pwede. Pebrero. Ito, dalawang pusa ba to? Oo, 2 pusa. Oh, yung Feb 14, may pa-Titanic pose sila. Oo, yung Feb 15, kalmutan stage na ulit. Pwede na magkalmutan sa 14. Eh, kung trip niyo yun, pwede naman. Oh. Next. Ano to? Isaw Ang ba? palaya! Bitter. Oo, Happy Valentine's. Cute. Maganda pala kulit ang Mapait palaya, na no? Pag pagbati daw. ginanyan. Oo. Mapait na pagbati daw ng Happy Valentine's. Alam mo, next yan, isulot yan na yan gamit ang kanyang dugo. Ay, grabe naman. Bitter ka mo eh. Pero wag bitter. Kung wala kayong niyayakap, kung nilalamig kayo mamayang gabi, anong dapat gawin? Ano? Bumili ng lugaw. Oh, lagyan ng 2... Bakit dalawa talaga? Sahog! Pwede na isa, grabe ka naman. Sahog para may variation. 2 hiwa ng tuwalya. Diba? Oo, pwede Boto. naman. Oh. At isang itlog. Para may protina. Ayan. Okay, that will have to do it for us this week. Thanks for watching Afternoon Delight. I'm Denise Dan. Happy Valentine's! Happy Valentine's Day din, partner. Join us again Monday, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. Nagsasabing have a delightful afternoon. At tanong, bakit Feb 14 ang birthday ni Manong? Dahil? First love never dies. Happy weekend!